Ang una nating storya ay camping sa undas. What if nag-camping kayo ngayong undas at mayroong aswang? Ano ang gagawin mo? Ito ang nakakatakot na karanasan ng ating bida ngayong gabi. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas at ito ang storya ni Dariel. Good evening po Kuya Steve at Ate Nix. Alam ko madami kayong bida request, pero sana mapili nyo ang storya ko. Medyo masela ng ating kwento, kaya itago nyo na lang ako sa pangalang Dariel, taga Pasig City. College na ako ngayon, pero nakakatakot itong karanasan ko. Nangyari ito nung 10 years old pa lang ako. Boy Scout ako noon at lagi kaming nagka-camping. Pero one time, nag-iya ang Scoutmaster naming si Richard na mag-camping sa undas. Matanda na rin itong si Richard. Nasa 32 years old na. Magaling siyang Scoutmaster. Kaya sumama naman ako sa camping na ito. Buti pinayagan ako ni tatay. Kasama din daw ang mga Girl Scouts, kaya excited ako. Nandun kasi ang aking crush. Ang pangalan niya ay Maloy. Kaya mas lalo akong na-excite. Ang sabi ni Scoutmaster Richard, baka daw may aswang. Kaya mag-ingat kami. Dito kami sa may Antipolo banda nag-camping. Maliblib ang lugar, pero may ilog naman. Masaya ang first day namin. Lagi kong kasama si Crush at lalo kaming naging close. Pero kinagabihan, dito na nagsimula ang katatakutan. Nag-start kami gumawa ng bonfire at nagkwentuhan kami ng mga ghost stories. Di naman ako natakot sa mga ghost stories na to, pero parang napapansin ko may mga kaluskos sa may likod ng puno. Na-curious ako at niyaya ko si Maloy at si Kian para i-check ito. Habang naglalakad kami palapit sa mga puno, parang may nakita akong isang anino. At ang aninong ito ay buhay. At yung anino pala ay isang aswang. Nagpakita ito sa amin at tumakbo kami ng mabilis. Dumiretso kami kay Scoutmaster Richard. Umiyak pa nga si Kian dahil sa takot. Pero mabait si Scoutmaster Richard at sabi niya sa amin, it's going to be fine. Hahanapin niya daw ang aswang para maging safe kami. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na siya at sabi niya wala daw siyang nakita. Pero just to be safe for tonight, doon daw kami sa tent niya matutulog. Pumayag naman ako dahil takot ako. Pati na din si Kian na sobra ang takot. Pagsapit ng ating gabi, naramdaman namin na parang nahuhubaran kami. Kala namin ang aswang. Pero si Scoutmaster Richard pala ito. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Gusto ko din pumalag pero sabi niya papatayin niya daw kami kung hindi kami susunod sa gusto niya. At dito niya na ginawa ang mga pang-aabuso sa amin. Pagsapit ng umaga, sa amin ni Scoutmaster Richard, wag daw namin sasabihin ang nangyari kagabi. Dahil kung hindi, babalikan daw niya kami at papatayin. Natakot naman kami ni Kian, kaya sinunod namin ang gusto ni Scoutmaster. Pero masakit ang ginawa niya sa amin. Mahirap itago ito, pero wala akong magawa. Kala ko ang aswang nakakatakot sa gabing yon. Pero yun pala, may mas malala pa kaysa sa aswang. Hindi ko to sinabi kay tatay. Tinago ko ang sikretong ito ng ilang taon hanggang sa nakalimutan ko na. Pero this year, si Kian hindi ito nakalimutan. Ilang taon niyang kinimkim ang galit kay Scoutmaster. At nung camping nung August, sumama ulit siya. At dito na niya nalaman ang katotohanan. Napagalaman ni Kian na si Scoutmaster din pala ang nagiging aswang. Nagko-costume pala siya para takutin ang mga bata. At pag natakot na ang mga bata, dito niya nagagawin ang gusto niya. Ito pala ang modus niya talaga. Napakababoy pala ni Scoutmaster. At si Kian di napigilan ang galit nung nalaman niya ito. Kaya ang ginawa ni Kian, pinunta niya ang tent ni Scoutmaster at pinagsasaksak niya ito. Yun nga lang sa kasamaang palad, si Kian ang nakulong. Dapat sinumbong na lang niya sa pulis kesa siya ang pumatay. Pero grabe ang galit niya at hindi niya na ito napigilan. Kaya sinaksak niya pa rin ito. Ngayong patay na si Scoutmaster Richard, nagkaroon na ako ng lakas na loob para i-share ang storyang ito.
para malaman ng mga tao na hindi lang aswang ang dapat katakutan sa mga nagka-camping at sa undas, kundi ang mga taong tulad ni Scoutmaster Richard na naghahanap ng pagkakataon para mga buso. More power po sa inyo, Book of Bad Ideas. Thank you po. Ito po si Dariel. Ang pangalawa nating storya ay ang sikreto ni Manong Fishball. What if may sinisikreto ang fishbowl vendor sa inyo? Gusto mo ba tong malaman? Ako nga pala si Manang Kylie, isang fishbowl vendor sa harap ng isang elementary school. Dito na nabuhay ang aking pamilya sa pagtitinda. 2 bata na ang napag-graduate ko kahit na fishbowl vendor lang ako. Yun nga lang, last week, meron akong bagong kakumpetensya, si Manong Mark. Fishbowl din ang benta niya. Pero mas malaki at mas masarap ang tinda niya kaysa sa akin. Kaya nung nagsimula siya, 1 linggo akong nadugi. Lahat kasi ng bata sa kanya pumupunta at bumibili. Di ko alam kung sinong supplier niya ng fishbowl. Pare-parehas lang naman kami ng supplier. Kaya naintriga ako. Kailangang malaman ko kung kanino siya kumukuha o baka naman may ibang recipe siya. Natikman ko rin kasi malinamnam nga ang fishbowl niya. Kaya isang gabi, sinundan ko siya pauwi. Medyo dumistansya ako para di niya ako makita. 1 oras na ako naglalakad Ang layo naman ng bahay niya. Masukal na rin ang lugar na to. At pakiramdam ko, parang may sumusunod din sa akin. Lumingon ako, pero wala naman. Pagharap ko, nawala na si Manong Mark. Hala, saan na kaya yun? Tahimik at sobrang dilim ng paligid. Umuwi na kaya ako? Kaya lang sayang naman yung 1 oras na nilakad ko. Nagsitaasan ng lahat ng buhok ko sa katawan nang may humawak sa aking kamay. Anak ng tipaklong, si Manong lang pala. Sabi niya. Alam ko naman kung bakit mo ko sinusundan. Gusto ko sanang umamin at humingi ng tawad. Subalit natigilan ako sa mga sumunod niyang sinabi. Gusto mo bang malaman ang recipe ko? Sasabihin ko sa'yo. Agad-agad ko namang sinabing oo. At ayun, sinundan ko si Manong Mark sa kanyang maliit na kubo. Subalit ito na pala ang mga huling imahe na aking makikita. Dahil pagkatapos nun, hindi ko na maalala kung anong nangyari. Wala akong makita at madilim ang lahat. Kinapa ko kung nasan ako. Nakaupo ako sa silya at merong ding mesa. Narinig ko ang pagkalampag ng plato at ng mga kubyertos. Parang may hinaing pagkain si Mang Mark. Sabi niya, Kainin mo. kumain ako kahit wala akong makita. Ang sarap. Ito na yata ang pinakamasarap na fishbowl na natikman ko. Tinanong ko siya, di mo pa rin ba sasabihin kung anong sikreto mo? Hindi siya sumagot at tumawa lang. Sabi niya, Hindi mo makikita ang secret recipe ko. pagkatapos nun, ang mga naalala ko na lang ay naglakad ako pa uwi sa dilim at wala pa rin akong makita.